Pangsanlibutang ulat. Isang nakakagulat na tinig. India, March 9. Rex. Nagising sa pagkakatulog ang isang tatay dahil sa isang tinig na nagsasabing, kung mamamatay ka ngayong araw na ito ay ano ang gagawin mo? Ito ay nangyari sa India noong 1980. Nagulat ang tatay. Wala sa isip niya na may kasama siyang ibang tao sa bahay. Tumingin siya sa paligid upang makita kung may ibang tao sa bahay ngunit wala siyang nakitang sinuman. Nagsimulang mag-alala ang tatay. Sino kang nakikipag-usap sa akin? Ang sigaw niya. Ngunit walang sumagot kaya lalo siyang nag-alala. Sa mga oras na iyon naisipan niyang manalangin. O Diyos ko, gusto ko pong malaman kung sino ang kumuusap sa akin. Pinakiramdaman niya ang paligid ngunit nanatiling tahimik ang kabahayan. Nagtataka ang tatay at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Lumipas ang 1.5 oras ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang isang Seventh-day Adventist literature evangelist. Nagulat ang tatay nang makita siya. Siya din kasi ang kumatok sa pinto mga ilang oras lang ang nakalipas bago siya matulog. Nakinig ang tatay habang nagsasalita ng tungkol sa Biblia ang lalaki ng ilang minuto. Subalit kanyang isinara agad ang pinto. Itinuturing ng tatay ang kanyang sarili bilang isang Kristiyano bagamat hindi niya kailanman nabasa ang Biblia o hindi man lang siya nagkaroon nito. Gayunpaman, wala siyang interes na pakinggan ang tao. Naalala ng tatay ang tinig na kanyang narinig habang siya ay natutulog. Masaya naman siya na makita ang literature evangelist. Gusto niyang malaman ang marami pa tungkol sa Biblia. Ngayon ay nakahanda na siyang makinig. Binuksan niya muli ang pinto at inimbitahan muli ang kolpaltor. Nagsalita ang kolpaltor tungkol sa mga bagay-bagay na bago para sa pandinig ng tatay. Nang makaalis na ang lalaki, nagpasya ang tatay na hanapin ang katotohanan para sa sarili. Gusto niyang magkaroon ng Biblia. Nagtungo siya sa kanyang pari at bumili ng Biblia. May kamahalan ang halaga ng Biblia para sa tatay. Nagsimula siyang magbasa ng Biblia ng buong tiyaga at masinsinan. Habang siya ay nagbabasa, 3 katanungan ang gumambala sa kanya at dinala niya ito sa pari. Bakit tayo yumuyuko sa mga imahe? Ang tanong niya. At bakit tayo naningili ng linggo? Hindi natuwa ang pari. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami nagbibigay ng Biblia sa mga tao, ang wika ng pari. Hindi nasiyahan ang tatay. Hindi sumapat ang sagot ng pari sa kanya kaya hindi na siya bumalik pa sa pari na iyon. Sa halip dinala niya ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki, na 16 at 10 taong gulang sa ibang iglesia ng araw ng linggo. Maikling panahon ang lumipas, nagsagawa ng evangelistic meeting ang mga Adventista sa kanilang bayan at dinala ng tatay ang kanyang pamilya upang makinig. Dala niya ang 3 katanungan sa mga ngaral at inusisa niya ito, tungkol sa pagsamba sa mga imahe at pagsamba sa araw ng linggo. Ibinigay ng mga ngaral ang mga kasagutan mula sa Biblia at nagustuhan ng tatay ang magandang kasagutan kaya ang buong pamilya ay ibinigay ang kanilang puso kay Jesus. Hindi ito nagustuhan ng 7 mga kapatid ng tatay at gayon din ng kanilang mga kapitbahay. Ang kanyang mga kapatid at mga kapitbahay ay kasapi sa dating relihiyon ng tatay. Simula noon ay hindi na sila kinakausap ng kanilang mga kapitbahay at kanyang mga kapatid. Natanggal din sa trabaho ang tatay dahil hindi siya nakakuha ng day off sa araw ng Sabado. Sa ilang mga taon na naging mapanghamon ang buhay para sa pamilya, nagpasya ang ama na ilipat ang kanyang bunsong anak na si Rex mula sa public school patungo sa Adventist boarding school. Nag-aral si Rex sa E.D. Thomas Memorial Higher Secondary School nang 12 taon pa lang siya. Nag-aral siya roon ng sumunod na 6 na taon at ibinigay ang kanyang puso kay Jesus. Pagkatapos niyang magtapos,
Nagtungo siya sa Spicer Memorial College, na ngayon ay Spicer Adventist University at naging pastor. Ngayon, siya ang leader ng isang Adventist church sa India. Naglilingkod bilang Sabbath School Director para sa Southeast India Union of Seventh-day Adventists. Pumanaw na ang kanyang ama na nabuhay para kay Jesus. Siya ang nagbukas ng unang Adventist church sa kanyang bayang kinalakhan at kalaunay nagtrabaho bilang manggagawa ng Biblia, nagtanim ng karagdagang mga iglesia at pinangunahan ang maraming tao kay Jesus. Nagpapasalamat si Rex sa pagkaidlip ng ama noong hapong iyon na pinutol ng isang tinig mahigit 40 taon na ang nakakaraan. Natutuwa siyang ipinadala siya ng kanyang magulang sa Adventistang boarding school. Naniniwala siya na ang dalawang karanasan ang nagpabago ng kanyang buhay para sa kawalang hanggan. Ipinagmamalaki kong sabihin na ako'y nagtapos sa Adventistang paaralan. Ang wika niya. Ang paaralan ang nagturo sa akin ng katotohanan at ngayon ako'y lingkod ng Diyos. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagsasaayos ng sirang dormitoryo ng mga babae sa ED, Thomas Memorial Higher Secondary School sa Thanjavur, India. Salamat sa inyong panukalang masaganang handog sa darating na ika-30 ng Marso.